the truth that sets me free. According to your word, the Lord did unto me. Carve upon my heart, carve upon my heart, the truth that sets me free. According to your word, O Lord, did unto me. Carve upon my heart, carve upon my heart, the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be unto me. According to your word, O Lord, be unto me. Aday tayo ti Apo. Hallelujah. Tangata sasawi ti Apo ni Puso. Hallelujah. Meron rayon tayong mapasama kakabsat. Hallelujah. Meron kang salita ng Diyos sa puso natin na inaasahan nating mangyari. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. May salita ng Diyos na mangyayari. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, na hindi nagsisinungaling. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa totoo sa iyong pangako, nakila ka. Sambahin ka, Panginoon, mangyayari ang iyong salita. Hindi masasayang ang aming paglilingkod, Panginoon. Hallelujah. Let the word of God be confirmed, Lord, in the name of Jesus. Be glorified, Father. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-iingat, sa proteksyon, sa napakalawak mong habag at awa, sa iyong biyaya, sa iyong kagandahang loob, sa iyong katapatan at sa iyong pag-ibig, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw lamang ang tunay na mabuti, Panginoong Diyos, sa buhay ng tao. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo ang tao ay nakakagawa ng mabuti, Lord God. Dahil sa iyo naghahari ang kabutihan at kaliwanagan, Panginoon. Dahil sa iyo, Diyos, natuto kaming magmahal, Panginoon. Natuto kaming gumawa ayon sa kalooban mo. Lord, pagharian mo kami lagi na, Panginoong Diyos. Ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ay lagi na, hallelujah, humawak sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Sawayin mo, Panginoong Diyos, hallelujah, anumang gawa ng kaaway, Lord God. At patuloy ka, Panginoong Diyos, hallelujah, na maluwalhati, Panginoon, sa iyong dakilang pagkilos sa amin. Salamat, Panginoon, na ang bagyo ay hindi tumama sa bansang Pilipinas. Ngunit sa lahat man ng tatamaan nito, Panginoon, dalangin namin na ingatan mo sila, Panginoong Diyos. Salamat, mabuting Ama. Kami po ay binigyan mo ng pribilehiyo, Lord God, na muli pang dudulog sa iyo na sasamba at magpasalamat, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na yan, dakilang Diyos. Patuloy ka naming paglilingkuran, dakilang Ama. Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat at sa aming pag-aaral, Panginoong Diyos. Dalangin namin ang kaunawaan na nagmumula sa iyo. Ang Espiritu ng kaliwanagan, Panginoong Diyos, ang maghari sa aming buhay. Sapagkat sa sarili namin, Panginoon, ay wala kaming mapag-uunawa, Panginoon, ayon sa kalooban mo. Ngunit sa tulong mo, Panginoon, walang imposible, O Diyos.
Lord, makipag-ugnay ka, makipag-usap ka, Lord. Pagharian mo kami, Panginoon, at kumilos nawang patuloy yung banal na Espiritu, Lord, habang kami nag-aaral. Yakapin mo, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, ihayag mo, Panginoong Diyos, ang kalooban mo, Panginoon. Malwalhati ka, Panginoon, sa aming pag-aaral. Maitaas ka, O Diyos, sa aming pagkakatipon. At hallelujah, malwalhati ka, Panginoon, magpakailan pa man. We claim the victory, Lord, today, Lord Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon, itong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Lord, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, good to see you. Magaygayo ti Apo. In the book of John, chapter number 1. Sa aklat ni Juan, kapitulo 1. Yeah. Chapter 1. The book of John, chapter 1. Ay dito natin babasahin at unawain ang mensahe ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Amen. Ito ay lugar na kung saan inaalala natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi ito yung lugar na isipin mo yung problema mo. Hindi ito yung lugar na isipin mo yung sakit mo, yung sama ng loob. Hindi ito yung lugar, mga kapatid. Amen. Ito yung lugar na kung saan wala tayong ibang iisipin kung hindi ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Siya lamang, mga kapatid, ang karapat-dapat isipin natin, pasalamatan, at dakilain sa ating mga buhay. John chapter 1. We will read 3 portions of scriptures, mga kapatid. Ngayong July 12, 2026, ang salita ng Diyos ay ating babasahin, mga kapatid. Hallelujah. John 1 verse 10, sabi dito, He was in the world. Dumating ang Panginoon dito sa mundong ito noon. And the world was made through Him. Ang mundo daw ay nagawa dahil sa Kanya, sa pamamagitan niya. And the world did not know Him. So, ginawa niya itong mundo noon, mga kapatid. Dumating siya sa mundong ito, ngunit ang nakakalungkot, ang mga tao sa mundong ito ay hindi siya nakikilala, mga kapatid. Sa 11, sabi dito, He came to His own, and His own did not receive Him. Nung bumaba siya sa mundong ito, nakipamayan siya sa mga taong meron siyang covenant, meron siyang tipan sa mga Hebreo, mga kapatid, at mga Hudyo. At noong pumunta siya sa kanila, mga kapatid, hindi nila siya tinanggap. Ganyan ang Panginoon natin, mga kapatid. Ayaw siya ng mga tao. Ay ang ginawa niya, sabi dito ng mga ngaral na nagsulat, mga kapatid, sa verse 12, hindi siya kilala, hindi siya tinanggap, kaya ang ginawa ng Panginoon, but as many as receive Him, to them He gave the right to become
the children of God, to those who believe in His name. So, ang Panginoong Diyos ay noon pa man tinatanggihan at hindi nakikilala. Paano naman nila tatanggapin? Hindi nga nila kilala Kaya iiwanan nila yan. Kaya tatalikuran nila yan. Kasi nga hindi nila kilala. Hindi nila tatanggapin yan, mga kapatid. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, sige, sabi niya, dahil ayaw ko tanggapin ng mga tao, kung sino na lang ang maniniwala sa akin, at kung sino na lang ang tatanggap sa akin, sabi niya, bibiyayaan ng Diyos na maging mga anak ng Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Hallelujah. Pwede ba natin siyang pasalamatan sa bagay na yan? Praise your name, Lord Jesus. You are welcome, Lord. Hallelujah. You are welcome. You are welcome in our lives. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen and amen, mga kapatid. Sa total, parang nagmamadali naman kayo, mga kapatid. Mangangaral na ako, ha? Ngayong July 12, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon ay nagsasabing, believe and receive Jesus. Ang salita ng Diyos na ating tatanggapin sa araw na ito, mga kapatid, ay mayroong pamagat na nagsasabing, maniwala ka at tanggapin si Jesus. Praise God. Isang pang palakpak sa Panginoon. Meron bang naniniwala dito kay Jesus, mga kapatid? Meron bang tatanggap kay Jesus dito, mga kapatid? Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Sige, sambahin natin ang mga naniniwala sa Panginoon. Hallelujah. Sambahin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon sa mga tatanggap kay Yesu Cristo. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Be glorified, Lord Jesus. Be glorified. God bless you. Mabaligyan tugawin, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Believe and receive Jesus. Tayo'y manampalataya at tanggapin si Jesus. Amen. So, sadyang sa buhay ng mga tao, mga kapatid, ay merong mga taong espesyal. Ayan. Na kagaya natin, mga kapatid, meron tayo, hindi natin alam, may mga tao na hindi ko alam. May mga tao na kahit hindi sila ginagawa ng masama, galit sila. May mga taong ganyan, no? Ayaw nila. May mga taong ganyan. At hindi rin natin mapag-unawa na meron din silang gusto. Na kahit hindi naman okay, dahil yun yung gusto nila, sa kanilang panglasa, sa kanilang taste ay yun ay okay sa kanila. May mga taong ganyan, mga kapatid. Sa ating Panginoon, mga kapatid, ay gusto niya naman lahat ng tao. Mahal niya ang lahat. Ngunit mayroong mga taong hirang. Ayan, dahil ang Diyos ay nagnanasa na magkaroon siya ng sarili niyang bayan. Ayan, ganyan ang Panginoon. Mahal niya ang lahat, pero meron siyang gustong mga taong kinakausap niya na ito yung mga magbibigay ng mensahe sa lahat ng tao, mga kapatid. Okay, na sila yung magiging halimbawa. Dahil makikita niyo mamaya, hindi lang talaga sila yung mahal sa panahon ni Abraham. Ang Diyos ay pumili
Gusto niyang magkaroon ng isang malaking nasyon. Ang Diyos ay, mga kapatid, kinakailangan niya ng tao na bumuo nito, mga kapatid. Ngunit sa kapangyarihan ng Diyos, tingnan ninyo siya, hindi siya naghanap ng maraming tao para bumuo ng isang nasyon. Tingnan niyo ang Panginoon, gusto niya ng isang malaking nasyon. Sabi niya, ang gusto ng Panginoon ay hindi mabilang na singdami ng mga buhangin sa dagat at sindami ng bituin sa langit. Kaya ang pangako ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, ay merong nagpapaalala sa atin sa umaga at sa gabi, mga kapatid. Ganyan ang salita ng Panginoon. Sabi niya kay Abraham, sa umaga makikita mo parang ang anak ko, gusto ko magmumula sa ising dami ng buhangin sa dagat. Ayan, bilangin mo yan. Ganyan ang gusto kong mga anak ko nagmumula sa iyo. At sa gabi, mga kapatid, siguro mahirap na siyang bumilang ng buhangin. Ayan, sabi ng Panginoon, sa kadiliman, hallelujah, tumingin ka sa taas, bumilang ka, gusto ko, ganyan naman, hallelujah, kadami, hallelujah, ang magiging anak ko sa iyo, Abraham. Kaya mga kapatid, makinig kayo, hallelujah, sa umaga at sa gabi, ang pangako ng Diyos ay kinakailangan natin alalahanin dahil mangyayari ang salita at pangako ng Diyos sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, dahil kahit hindi ka maniwala, mangyayari ang kalooban ng Diyos. Pero bago mangyari yan, mga kapatid, sa dami ng mga anak ni Abraham, tinan niyo, ang Diyos ay hindi pumili ng maraming tao para magkaroon ng isang malaking komunidad. Kailangan mo ng pamilya. Pero ang Panginoon, tingnan ninyo, ang pinili niya, mga kapatid, ay isang tao lamang. Tingnan ninyo ang magagawa ng Diyos, mga kapatid, para gumawa ng isang nasyon. Ang kailangan niya ay isang tao lamang, mga kapatid. Pero kailangan niya taong susunod. Kahit 10, kahit 20, kung hindi naman susunod at ipipilit nila yung gusto nila, walang magagawang Panginoon doon, mga kapatid. Kaya ang kailangan niya ay kagaya ni Abraham lang na isang tao lamang. Ngunit susunod siya na kaya niyang iwanan ang pamilya niya, kaya niyang piliin ang landas ng Diyos kaysa sa kanyang mga mahal sa buhay, mga kapatid. Diyan may magagawa ang Panginoon sa buhay ng tao, mga kapatid. Ngunit wala tayong makikita ang gagawin ng Panginoon kapag ipagpipilitan natin ang ating mga sariling kagustuhan. Kaya mga kapatid, hallelujah, nung napili si Abraham, pinakita ng Diyos ang magagawa niya sa kanyang pagsunod. Ang pribilehiyo, pinakita ng Diyos sa kanyang buhay. Ang pagpapala ng Diyos, pinakita ng Diyos sa kanyang buhay. At makikita natin sa buhay ni Abraham na tunay ngang siya ay isang peculiar o espesyal na tao sa paningin ng Panginoon. Huwag nating hingin ang ginawa ng Diyos kay Abraham kung hindi rin tayo susunod sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Kusang ginawa ng Panginoon yun kay Abraham nung makita ng Diyos si Abraham. Iniwan niya yung tatay niya, iniwan niya ang kanilang lahi, iniwan niya yung lugar nila, at lumakad sila, mga kapatid, sa lugar na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Yan ang tunay na pananampalataya. Amen. Kaya kung tayo lagi nating hinihingi, kailangan ipaliwanag muna bago gagawin ito. Saan tayo pupunta? Kailangan ipaliwanag, hindi yan ang tunay na pananampalataya, mga kapatid. Because faith, mga kapatid, ay mga bagay na hindi nakikita at umaasa tayo sa tulong ng Panginoon. Walang mangyayaring pananampalataya pag pinaliwanag na sa iyo lahat. Pag nakita mo na lahat, wala na, mga kapatid. Hindi na kailangan ng pananampalataya. Kaya tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Isang tabi natin ang ating kaalaman at sariling unawa na humahadlang sa pananampalataya ng tao, mga kapatid, na gawin ng Diyos ang kanyang dakilang kalooban.
Kaya sa lumang tipan, simula noon mga kapatid, makita natin ang pribileyo, ang dakilang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Abraham. Mula kay Abraham, tuloy-tuloy na yan mga kapatid. Lahat ay ginagawa ng Panginoon para sa kanila. Ganyan ang Diyos mga kapatid. Kapag nakipagtipan ang Panginoon sa tao mga kapatid, wala pa kasing yun yung pinaka notaryo noon mga kapatid, salita ng Diyos. Ngayon kailangan gawin. Pero noon mga kapatid, pag nagkipagtipan tayo sa Panginoon, amen, partner mo ang Panginoon, gagawin niyang magagawa niya kapag partner mo talaga siya mga kapatid. Of course mga kapatid, para totoo ngang may tipan tayo sa Diyos, ginagawa natin yung kasunduan natin sa Kanya. Amen. Walang tipan, walang covenant pag Diyos lang yung gusto mong gagawa. Ang tipan, mga kapatid, meron kayong kasunduan. Meron ba kayong kasunduan ng Diyos? Amen. Meron ba kayong kasunduan na ito ang gagawin ng Panginoon, sabi niya sa ibili, pero ikaw dapat alam mo din yung gagawin mo sa Kanya. Ayun na ang taong merong kasunduan sa Diyos, hindi yung bahalang Diyos. Bahalang Diyos. Bahalang Diyos. Lahat bahalang Diyos. Bahalang Diyos. Palagay ko hindi ka pa nagbago pag ganyan ang salita mo eh. Kulang na lang sabihin mo, bahala si Batman. Bahala si Batman. Ganyan ang salita natin noon eh. Bahala si Lord. Hindi ganyan ang taong may tipan sa Diyos. Hindi. Meron tayong kasunduan sa Kanya, mga kapatid. Ayan, Kaya iba ang buhay ng tao na may tipan sa Diyos. Iba ang buhay niya. Walang magagawa yan kung hindi sumunod ng sumunod. Kahit na hilingin pa yung buhay ng kanyang nag-iisang anak. Kita mo hindi ba nagkamali ang Diyos, Billy? Ang daming pipiliin ng mga tao. Di ba dapat ang pinili niya yung malakas na bata pa? Ang pinili niya ay 75 years old. Manotaon mo, Brother Jose? Nalipatan na sa? Mana? 58. Adayo, dapat dapat 58 kumatinayaban ni Lord niya. Nagkamali ba ang Diyos? Makipagtipan sa 75? Di ba? Dapat pagpipili tayo, Brother Joseph, yung malakas-lakas, no? Yung talaga marami pang magagawa. Ayan. Pag tumalon kabababa pa lang yung Sister Junelyn, nakatalo na. Sa sobrang liksi. Hindi yung pag matanda na, bago tatalon, talaga. Mga kapatid. Di ba? Pag yung bata-bata, nakatatlong trabaho na siya, yung matanda, magsisimula pa lang, mga kapatid. Hindi ba nagkamali ang Diyos, Brother Joseph? Hallelujah, na piliin yung taong matanda na. Pangalawa, paano mangyayari ang plano ng Diyos na makipagtipan ng Diyos sa isang taong matanda at mayroong ng asawa? Bog naman, mga kapatid. Tingnan ninyo ang Panginoon, hindi natin kayang unawain ang Panginoong Diyos. Pag pumili siya ng tao, hindi natin kayang unawain. Kaya minsan, hindi natin tanggap, mga kapatid. Hindi natin mapag-unawa. Hallelujah, na ang Diyos sa mga bagay na yan, mga kapatid, makinig kayo. Anong nangyari sa buhay nila, mga kapatid? Hallelujah. Pinagpala sila at naging totoo ang pangako ng Diyos sa buhay na yan.
Hindi niyo ako naintindihan mga kapatid, kaya minsan hindi natin mapag-unawa na parang iniisip mo, hindi ba nagkamali ang Diyos na pinili ako? Hallelujah. Kaya iba walang gana, akala nila, Lord, nagkamali ka lang siguro. Siguro hindi naman talaga ako yung tinawag mo, Panginoon. Pero totoo mga kapatid, hindi mo kayang unawain ang kaisipan ng Diyos. Ang mahalaga, makapangyarihan siya na meron siyang gagawin sa buhay ng tao na kanyang tinawag. Kailangan mong tanggapin yan mga kapatid. Hallelujah. Ano man tayo, sino man tayo, dakilang biyaya ng Diyos mga kapatid. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. At ayusin natin ang ating tipan sa Kanya mga kapatid. Ang mahirap, hindi na nga tayo okay, hindi pa natin partner ang Diyos. Ayaw mo pa siyang maging partner, saan ka pupunta? Sinong partner mo? Kapitbahay mo? Si Tulpo? Sino? Si Kapitan? Mga kapatid, pipili ka na rin lang ng partner mo sa buhay mo. Tignan mo yung naging kapartner ni Abraham, mga kapatid. Hallelujah, na kahit matanda na siya, kahit baog ang asawa niya, mga kapatid, hallelujah, nung nakipagtipan siya sa Diyos, mga kapatid, ginawa niya yung kasunduan, hallelujah. Sumunod si Abraham, nung nakita ng Panginoon, hallelujah, ginawa din ng Diyos ang kanilang kasunduan, mga kapatid. Kaya merong buhay, hallelujah, na sinasamahan at binibindisyonan ng Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon. Ay nung sinubok siya, kahit anak niya, kaya niyang ihandog sa Panginoon. Lord, wag na yung anak ko, Panginoon. Yung manok ko na lang. Kahit manok na, hindi mo may alay, sabi niya. Na, mga kapatid, andyan pa ba kayo? Ha? Bigla kayo tumahimik, ha? Sabi mo, wag na lang yung anak ko, Panginoon. Kambing na lang. Sabi, hindi nga ako maniwala, bigay mo yan, eh. Si Abraham, iba siya, mga kapatid. Alam niya, si Sir Priscilla, sabi niya, na kaya pa rin buhayin ng Panginoon yung anak niya, kaya niya iaalay. See, mga kapatid, ang nasa isip niya, pag inalay ko tong anak ko sa altar, ang nasa isip niya doon sa Book of Hebrews, mababasa niyo doon. Mamatay man tong anak ko, kaya pa rin buhayin ng Diyos. Kaya walang ibang mahalaga sa taong may tipan sa Diyos kung hindi ang tuparin ang kasunduan. Walang silbi yan. Pag hindi ka tagatupad ng kasunduan, mga kapatid, siyempre, masasaktan mo lang yung binigyan. Nagtipan pa kayo. Nagpirma-pirma pa kayo. Wala. Ngayon, gawin natin yan ngayon. Nagpirma-pirma pa. Notaryo. Wala, kaso ang tawag doon, mga kapatid. Hindi mo ginawa yung kasunduan. Kaya wala kang mahintay. Kalabitin mo nga si Rachelin at parang iba ang nasa isip niya, mga kapatid. Kaya wala tayong mahintay na pagkilos ng Diyos. Ang sarap ng may Diyos sa puso, mga kapatid, alam niyo ba? Hindi kailangan maging yumaman ka para sumaya ka. Mali yung turo nila noon. Na kailangan yumaman ka para maging masaya. Mali yun. Paano kung hindi ka naging mayaman, hindi ka masaya? Ang mahalaga, may Diyos ka sa puso mo. Alam mo, kahit anong mangyari sa buhay mo, ang dami mong nakikitang kagandahan at mga bagay na magsaya ka. Walang Diyos yun. Punong-puno ako ng Espiritu ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ganon. Hindi ganon. Alam mo ba ang Espiritu ng Panginoon? Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid.
Ah, ah, kailangan tayong maging tagapagtupad ng tipan. Dahil tingnan niyo ito mga kapatid, bakit dinidiinan ko ito? Dahil mga kapatid, sa lumang tipan, mula kay Abraham, dahil kay Abraham. Kita niyo yan? Mga magulang, mga tatay, kung meron kayong maayos na tipan sa Diyos, patay na kayo mga kapatid, inaalala pa ng Panginoon yung tipan niya kay Abraham. Ayan. Kaya ang pangit, pag nagloko-loko si Abraham, patay na kayo, sabi niya, tatawag yung mga apo-apo mo. Hindi pa darating si Lord, no? Year 3,900, tamatawag yung apo mo. Sabi, Lord! Sabi ng apo mo, Rolly Junior, Senior, the fourth, the fifth. Sabi ni Lord, sino tong tumatawag sa akin? Ay, apo ni Rolly. Pero kung si Lord kay Abraham, mga kapatid, patay na si Abraham, pero pag naaalala niya, yung tipan niya kay Abraham, doon sa mga apo, wala na, hindi na kakilala ni Abraham eh. Mga lahing nagmula sa kanya, mga kapatid, nadadala pa rin yun. Kaya ayusin po natin, mga kapatid, ang ating kasunduan sa Diyos. Walang perpektong tao, pero dito tayo magpaka-perpekto, mga kapatid, sa kasunduan natin sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Ginawa niya lang lahat. Yun lang yun. Sumunod lang siya. At sinuulit ko sa inyo, mga kapatid, hindi siya pinabayaan ng Panginoon maging ang buong lahi ng mga Hebreo, mga kapatid. Makinig kayo, hanggang ngayon. Hindi masakop-sakop, napakaliit na lugar. Hanggang ngayon, alam niyo kung bakit? Merong isang tao na nagipagtipan sa Diyos, mga kapatid, ng pangako ng Panginoon. Hindi kita pababayaan. Gusto ko ng ganyan na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kahit wala na ako, iingatan niya yung mga anak ko. Iingatan niya yung mga lahi namin. Gusto ko ng ganyan na Diyos. Sino nagpapasalamat sa Diyos na ganyan na? Akala niya pag binasa niya yung lumang tipan, halos lahat ng kailangan nila, Diyos gumagalaw, mga kapatid. Grabe, brother Diyos, kailangan nila ng karne. May mga alaga naman silang hayop. Wala bang karne dyan? Puro na lang tinapay. Pinaulan ng Panginoon, ang mga pugo. May mga alaga naman silang hayop. Pero ang Diyos noon ay napakabuti talaga. Para pag nabasa natin ngayon, nakita natin ngayon, nga, ang Diyos ay talagang napakabuti. Grabe ang Panginoon. Kaya naman nilang maghukay, gumawa ng balon. Wala nang tubig! Dito ba kami mamatay? Pero dahil ang Diyos ay may tipan, na hindi sila pababayaan. Paluin mo yung bato, Moses, at may lalabas sa tubig. Nung pinalo yung bato, mga kapatid, bumubulwak yung napakaraming tubig. Tingnan ninyo ang sabi ng Biblia, iinom ang mga tao at iinom ang mga hayop, mga kapatid. Maging ang mga alagang hayop, hallelujah, ay kayang alagaan at ingatan ng Panginoon. Lalo na kung ikaw ay mayroong kasunduan sa Diyos, mga kapatid. Sabihin mo ka sa katabi mo, mga kapatid, hallelujah, tuparin natin ang bilin ng Panginoon, sabihin mo. Tuparin natin ang bilin natin, bagang makinamahal. Tuparin natin ang bilin ng Panginoon. Hindi tayo magsisisi, mga kapatid. Makikita natin ang kamay ng Diyos. Makikita natin ang bendisyon ng Panginoon. Hallelujah. Makikita natin ang pagkilos ng Diyos, mga kapatid.
kahit hindi mo na hinihiling. Hallelujah. Bakit? Dahil mabuti. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise your name, Lord Jesus. Pag binasa niyo yung lumang tipan, kahit yung palakol, akala namin nahulog yung palakol. Nahulog yung ulo ng palakol sa tubig. Pwede naman nilang sisidin eh. Pinalangoy ng Panginoon yung ulo ng palakol. Talaga po yun. Ganun ang Panginoon. Ay kung pasaway ka, wala, hanapin mo yun, sabi nila. Hanapin mo Kaya iba ang Diyos sa mga taong tumutupad sa kasunduan. Yung iba kasi nga, pag tumatanggap lang ng Word of God, para lang at least nakinig ako ng Word of God. Ganun lang kasi yung iba eh. Mahalaga nakinig ako. Yun lang. Hindi nila talaga trabaho, hindi nila goal na sumunod. Napasulat-sulat pa nga yung iba eh. Ang dami yan. Ang dami, wala na nga yung iba eh. Susulat-sulat din eh. Siya pang pinakamalakas sumigaw ng Maya! Akala mo naman, sumusunod kay pastor. Akala mo naman talagang back up, mga kapatid. Backstab pala, mga kapatid. Sumasaksak pala sa likod. Mga kapatid, Kaya iba ang pagkilos ng Diyos sa mga taong mayroon siyang kasunduan, may tipan. Mga kapatid, kahit gaano pakaganda yung buhay mo na sinasabi mo, kung wala ang Diyos, wala kang tunay na kapayapaan. Pero ano man ang pagsubok ng tao, ano man ang pinagdaanan ng tao, kung kasama niyang Panginoon, mga kapatid, walang mararamdaman na kalungkutan. Sandali lang. Hindi yung isang linggo na, ganyan pa rin ang itsura mo. Sabi ko nga yung nangyari sa akin, 2 araw kong iniyakan, sinasabi ko. Dahil lahat tayo may pagsubok, tinuro ko yan nung Friday. Pero meron kaming pagsubok na hindi nyo madadaanan kung hindi kayo pastor. Huwag nyo sabihin, pastor, pareho lang tayo ng pinagdaanan. Hindi! Nasubukan nyo nag-alaga ng taong makasalanan, tinuruan, ginabayan. At ikaw ay sasaksakin ng patalikod, mga kapatid. Yun yung pinakamasakit sa mga pastor. Na sa lahat ng ginawa mong mabuti, ikaw na yung pinakamasamang tao dahil meron silang sariling motibo, mga kapatid. O tulungan tayo ng Diyos. 2 araw ko lang ininiyakan. Pero kung ikaw, masyado ka naman, 1 linggo, tuwing buong buwan. Ay, yan ang sinasabi ko. Kailangan mo ng Espiritu ng Diyos sa puso mo para magkaroon ka ng kapayapaan. Magkaroon ka ng kagalakan, mga kapatid. Wag niyo kong sasabihin, pastor, may Holy Ghost ako. Makikita yan. Makikita yan. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Ibang tao pag mayroong kasamang Diyos sa buhay. Iba yan. Walang pakialam yan kahit pag ikaw ay may Diyos, isa lang yung piniplease mo, mga kapatid. Pag wala kang Diyos, gusto mo lahat i-please mo para mabait sila sa akin. Kahit may demonyo na, ipiplease na. Mali yun. Pag meron kang Diyos, wala kong pakialam kahit anong sabihin nila. Ang mahalaga, ma-please ko ang Panginoong Diyos. Alam niyo, sabi ng Panginoon, kung ma-please ko ang Panginoon, kahit yung kaaway mo ay pupunta sa iyo, makipagkasundo. Hindi tayo nakikipagtipan sa Diyos na susunod-sunod sa mga tao, mga kapatid. Ang nakakalungkot, sunod-sunuran tayo sa mga tao sa lingkod ng Panginoon. Hindi naman. Yun ang nakakalungkot. Isang salita nila, iniingatan niyo yung salita nila. Iniingatan at pinagtatanggol yung gawa nila. Yung lingkod ng Panginoon na mula sa Diyos yung sinasabi, binasura na.
Mga kapatid, ayusin natin ang ating buhay. Napakaganda pag meron tayong kasunduan sa Diyos, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Hindi tayo sa relihiyon nakikipagkasundo dito. Hindi sa tao, mga kapatid. Hallelujah! Ang Diyos ay naghahanap sa bayan na ito na magkakaroon sila ng tipan at kasunduan, mga kapatid. Hallelujah! Sige, gagawin mo yan, sabi ng Panginoon. Pirmahan mo yan. Pag ginawa mo yan, gagawin ko ito, sabi ng Panginoon. Ang Diyos ay naghahanap ng mga covenant people sa bayan ng Santa Cruz, mga kapatid. Natutupad sa kanyang salita. Tutupad sa kanya, mga kapatid, kasunduan. Hallelujah. At ipapakita din ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, na kung totoo tayo sa kanya, totoo ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, sa lahat ng binitawan niyang pangako sa buhay natin, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Wala na si Abraham sa panahon ni Jesus Christ nung dumating siya. Ang dami niyang pupuntahan na lugar, mga kapatid. Bakit hindi sa Canada? Bakit hindi sa Pilipinas? Bakit hindi sa Japan? Bakit hindi sa China? Bakit hindi sa Russia? Alam niya kung saan siya pupunta, mga kapatid. Bakit? Alam niya kung nasaan yung mga tao meron siyang tipan. Hinuulit ko, mga kapatid. Alam niya kung saan siya pupunta. Kung may tipan tayo sa Panginoon, mga kapatid, maraming gimong ngayon, hallelujah. Alam niya kung saan siya pupunta, mga kapatid. Bumaba siya, mga kapatid, sa kanyang bayan. Pag sinabing bayan, hindi lang yung lugar, mga tao. Andoon, mga kapatid, doon sa pinanganak, sa dugo nila, sa laman nila, mga kapatid, pinili niya. Ganyan ang Diyos. Kanyang pakikipagtipan, mga kapatid. Hindi lang siya puro utos. Sasama din ang Panginoon, makikipamayan, mga kapatid. At mismo naglalakad na doon, nagpapagaling, hallelujah, nagpapatawad, gumagawa ng mga milagro. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Doon tumawag siya ng mga alagad. At dito niyo mapapansin, mga kapatid, kung gaano kahalaga sa kanya ang bayan ng Israel, ang lahi ni Abraham, mga kapatid. Sa Mateo chapter 10, verse 5 to 6, sabi niya, nung inutusan niya yung 12, ang sabi niya, these 12 Jesus sent out and commanded them, saying, do not go into the way of the Gentiles. Yun ninyo, Huwag daw sa atin. Inutusan yung mga alagad, huwag daw pupunta sa atin, mga hintil. And do not enter a city of the Samaritans. Yung Samaritano, mga kapatid, yun yung may lahing Hudyo, hindi puro. Mga kapatid, sila yung mistiso. Ang bili ng Panginoon Diyos, sabi niya, ay yung mga inutusan ko, magpalayas ang demonyo, meron kayong kapangyarihan, huwag kayong pupunta sa mga hintil. Huwag din kayong pupunta sa kalahating Hudyo, kalahating hintil yung mga Samaritano. Ganyan ang Panginoon noon. Sabi niya, tingnan niyo, tuloy natin. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ang pinapahanap ng Panginoon sa mga alagad noon ay mga bayan ng Israel na nawawala at naliligaw. Tingnan ninyo kung gaano kahalaga sa Panginoon. Again, dito natin makikita kung gaano kahalaga, kung gaano ka-espesyal itong covenant people, mga kapatid, dahil kay Abraham. Kaya nga akala ng mga alagad kahit sa Book of Acts, ang akala nila, mga kapatid, nasira na lang sa chapter 10, akala nila ang kaligtasan ay para lamang sa mga Hudyo. Dahil nung buhay si Jesus, yun ang utos sa kanila.
Huwag kayong pupunta sa mga hintil. Huwag kayong pupasok sa mga Samaritano. May laing Hudyo, may laing hintil. Huwag kayong pupunta dyan. Ang hanapin lang ninyo ay mga naliligaw na bayan at anak ni Israel. Mga lahi ni Abraham, mga lahi ni Isaac, mga lahi ni Jacob. Yun lang hanapin ninyo. Ay akala nila, yun lang ang maliligtas. Ngunit mga kapatid, salamat sa Diyos. Sa Book of Acts chapter 10, makikita natin na yung nangyari sa mga Hudyo, mga kapatid. Hallelujah. Natanggapin ng banal na Espiritu. Makikita din natin na nangyari yun kay Cornelio sa mga hintil na kagaya natin. Yung bautismo na ginawa sa Book of Acts chapter 2, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus. Salamat, hindi lang silang tumanggap, mga kapatid. Maging ang mga hintil, hallelujah, ay binabautismuhan na. Kaya salamat sa Panginoon, hallelujah, sa kabutihan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Na kahit na gaano kabuti ang Panginoon sa mga Hebreo at mga Hudyo, hallelujah, sadyang may mga unawa tayo na iba mga tao, mga kapatid. Ibang unawa ng mga tao. Sabi ng Biblia, dumating ang Panginoon, hindi nila siya tinanggap, mga kapatid. Ni-reject nila ang Panginoon. Yan ang pinakamalaking pagkakamali ng tao. Na hindi mo tanggapin ang Panginoong Jesus, mga kapatid. Hindi rin sila naniwala sa Kanya. Ang dami mo namang pinaniniwala. Di ba? Pag may problema ka sa makina, bakit kaya hindi gumagana? Pag sinabi nung mekaniko, ganito yan. Ganito yan. Naniwala ka kagad. Masakit yung tiyan ko, ba't kaya? Ganito yan, maglaga ka. Maglaga ka ng talbos ng lason. Kasi yan. Pero pagdating sa Panginoon, ang hirap sumunod. Ang hirap paniwalaan. Kaya nga nagpapakilala na siya dito, mga kapatid, sa aklat ni Juan. John chapter 10 verse 30, mga kapatid. Ang sabi dito, I and my Father are one. Brother Joseph, hindi niya mapigilan, sabi niya, sa mga bayan niya. Dahil ang tingin lang sa kanya ay karpentero, ang tingin lang sa kanya ay tao, sabi niya, pero ang totoo, sabi, hindi niya mapigilan, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Yung nag-iingat sa mga ama ninyo, yung mga nag-iingat, hallelujah, sa inyo mga ninuno, nandito sa loob ko ang Espiritu ng Ama, at ako at ang Ama ay isa, sabi niya, hindi ko mapigilan. Ako yung Ama ninyo, gusto ko kayong makasama, hindi mapigilan ang tatay na magtago, nagpapakilala siya sa kanyang bayan, ako at ang Ama ay isa. Pero alam niyo kung anong tugon nila, mga kapatid. Tingnan niyo kung anong tugon ng mga Hudyo. Then the Jews took up stones again to stone him. Tingnan niyo. Ang Panginoon na bumaba na ganyong tao, ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya, mga kapatid. Ang nakikita yung alipin, ang nakikita yung tao, mga kapatid. Pero sa kanyang pagkaama, hindi niya mapigilan, sabi niya. Kung ikaw yung tatay, hindi mo mapigilan na nakakasama mo yung anak mo, magpapakilala ko talaga, sabi niya. Ang totoo, sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Pero tingnan niyo yung tugon ng mga tao, mga kapatid, tingnan niyo. Ganun ba? Ang sweet nila, mga kapatid. Ang sweet nila, na, Sister Priscilla. No? Tatay, yumakap sana, di ba? Diba, walang pake. Ikaw, sabi niyo, ako at nga may isa ni ni Brother Ron. Cut. Cut. Sungbat mo niya. Cut. Kapatid. Nyangay. Kasi sungbat mo. Sabi niyo, ako at nga may isa.
Papaya. ah. Ah? Binisita ka ng Ama. Sabi ng Bible, mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon yan, pulot sila ng bato. Sabi ng Panginoon, tuloy natin, mga kapatid. Tignan ninyo, ha. Sabi ko nga kanina, kapag ayaw ka nila, kahit mabuti ang ginagawa mo, ayaw ka talaga. Then Jesus answered, sandali, bago niyo ko batuin, sabi ni Lord. Sabi niya, many good works I have shown you from my Father. Ang dami kong ginawa, ang magagandang gawa sa inyo. From which of those works do you stone me? Sabi nila, ang dami kong ginawa sa inyong magaganda. Saan doon sa magagandang gawa ko sa inyo para ako iyong batuhin? Tingnan niyo yung sagot nila, mga kapatid, sa verse 33. Ayan. Then the Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you being a man, you make yourself a God. Sabi ng mga hindi tumanggap sa Panginoon, sabi ng hindi mga nanampalataya, wala kaming problema sa ginawa mong magaganda. Ang problema namin, hallelujah, yung blasphemy na sinasabi mo, sapagkat ikaw ay tao lamang at ginagawa mo yung sarili mo na Diyos. Hindi nila naintindihan ang katotohanan, mga kapatid. Ang sinasabi nila, ang nakikita namin, tao lang. Ba't mo ginagawa yung sarili mong Diyos? Tanggapin natin ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. Hallelujah! Para lang bisitahin niya. Mali ang sinasabi mo na tao siya, ginagawa niya yung sarili niya na Diyos. Ang totoo, Diyos siya, nagkatawang tao para makasama niya ang kanyang mga anak. Kamahal, punihin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah, palakpakan natin at sambahin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Hindi siya tao na ginagawa niya yung sarili niya na Diyos. Diyos siya na nagkatawang tao, mga kapatid, para lamang sa kanyang mga anak. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Yung binasa nating chapter 1, mga kapatid. Verse 10 ba yun? Verse 10 to 12. Yun ang conclusion ng Book of John. Na sa lahat ng nangyayaring maganda sa Book of John, mga kapatid, nauna lang sinulat, pero ang totoo, yun ang conclusion na ang Panginoon ay dumating na naglikha ng lahat. He was in the world and the world was made through Him and the world did not know Him. He came to His own, but His own received Him not. Siya ang gumawa ng lahat. Bumaba siya sa kanyang bayan at hindi siya tinanggap, mga kapatid. Dahil hindi nila siya napagkikilanlan, hindi nila siya kilala. Kaya makinig tayong lahat. Kung yung mga Hudyo na may tipan sa Diyos mula pa sa panahon ni Abraham, ay nakayanan nilang gawin yon,
Kaya ang Panginoon ay itinanggi na sila. Sabi na, okay, hindi niyo ako tinanggap, sabi niya. Anong sabi doon sa verse 12? Sige, sabi niya. Kung sino na lang yung tatanggap sa akin. Sabi ng Panginoon, ako ang gumawa ng lahat. Sinamahan ko yung mga magulang ninyo. Pumunta ako sa inyo. Hindi niyo ako kilala. Nagpapakilala na nga ako eh. Sabi niya tinanggihan niyo ako. Sabi ni Lord, ni-reject niyo ako. Pinako nga siya sa krus at namatay at nilibing. Ay sabi ng Panginoon, okay, ganito na lang gagawin natin. Sabi niya, sige, dito na lang ako. Kung sinong maniniwala sa akin, at kung sinong tatanggap sa akin, ikaw man ay anak ni Abraham o hindi, gagawin kitang mga anak ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pero makinig kayo. Meron ako isang warning, mga kapatid. Meron ako isang warning. Kung yung mga Hudyo na may tipan ng Diyos, napatunayan na niya yung mga Hudyo kung gaano sila sumusunod. Sa lumang tipan pa lang. Sila lang yung bayan na may utos ng Panginoon. Sila lang. Kaya ngayon 10 Commandments ngayon, niluluko-luko ng mga ibang reliyon, alam nyo, kulang, di ba? Kasi hindi talaga binigay sa kanila. Sa Hudyo yun binigay. Kaya sa mga hindi Hudyo, kayang-kaya nilang tanggalin yun. Di ba? Mayroon nang bawas, di ba? Oh, huwag kang gagawa ng imahe o yuyuko. Tinanggal na nila yun. Dahil lang totoo, hindi kasi sa kanila sinabi yun, kaya walang halaga sa kanila yun. Sinabi yun sa mga Hudyo. Na talagang kahit anong gawin sa kanila, kahit sunugin pa sila sa pugon, wala silang ibang sasambahin, hindi sila yuyuko sa mga imahe. Kahit sunugin pa kami, sabi niya, O Hari, iniligtas kami ng Panginoon. At talaga, sabi ng Hari, sabi nila, O Hari, kahit hindi kami iligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami luluhod. Hindi kami luluhod. Sila yung mga tao, mga kapatid, na talagang sa Diyos sila sasamba. Pero makinig kayong lahat. Sa kabila ng tipan, sa kabila ng pagkilos ng Diyos, sa kabila ng kabutihan, kapangyarihan ng Diyos sa kanila, nung tinanggihan nila ang Diyos, ang Panginoon, ibinaling ng Diyos, sige sabi niya, kung sino na lang ang tatanggap sa akin. Okay, itong warning, makinig kayo. Thank you tayo, sandali lang muna. Kung yung mga mahal ng Panginoon, sabi ko kanina, chosen, peculiar, blessed, privileged people, yung mga Hudyo, nagawa nilang i-reject ang Panginoon, sige sabi nila, sige bahala muna kayo dyan. Makinig kayong lahat. Kung gagawin din natin yun, mga hintil, yung ginawa ng mga Hudyo, mga kapatid, hindi maniniwala at tatanggihan din natin ang Panginoon. Itong tanong ko, mga kapatid. So anong matitirang mabuting bagay sa atin para ang Diyos ay humabol-habol sa atin, mga hintil, mga kapatid? Palagay ninyo, kung yung mga Hudyo na nireject siya, hindi siya pinaniwalaan, na meron siyang tipan na kay Abraham, may tipan sila. Meron silang tipan. Hanggang ngayon, buhay na buhay yung tipan. Oh. Kaya ngayon, mga kapatid, nung nireject nilang Panginoon, hindi na lang sa Israel kumikilos ang Diyos. Noon sa kanila lang, ulap yan sa araw. Sa gabi, apoy. Nag-iingat sa kanila. Ngayon, mga kapatid, hindi na lang doon ang pagpresensya ng Panginoon nararamdaman. Dahil ni-reject nila ang Panginoon. Kaya nga makinig kayo. Tayo! Yan. Wala namang kasunduan ng Diyos sa mga hintil. Walang tipan. Kung tayo ay magre-reject sa Kanya at hindi maniniwala, lalong o kaya mamaya, mga kapatid, tingnan niyo, mahal pa rin ng Panginoon yung mga Hudyo. Alam niyo kung paano?
Ni-reject ninyo ako, sige, tatanggap na lang ako. Kung sinong maniniwala sa akin at tatanggap sa akin, gagawin ko siyang anak ko. Pero tingnan ninyo ang Diyos, mga kapatid. Pagdating ng panahon, sabi ng Biblia, pagbalik ng Panginoon, pagbaba niya, tingnan ninyo simple lang yung kaligtasan ng mga Hudyo. Tayo kung ano-ano pang gagawin natin eh. Kaya nga kailangan nating maglingkod, hindi tayo Hudyo eh. Sila Diyon hindi nila tinanggap ang Panginoon pagbabalik si Jesucristo. Ganito lang sabihin lang nila ganito. Ikaw ang Panginoon, Jesucristo. Ligtas na sila. Ikaw, kahit anong sigaw mo. Ikaw ang kahit ano pang Sister Jonal, magaling magpatalon to eh. Kahit anong ikaw ang Panginoon ko. Wala. Hindi ka naman Hudyo eh. Kailangan mong magsisi, manampalataya, mabautismuhan sa pangalan ni Jesus, tanggapin ang banal na Espiritu, mamuhay ng may kabanalan, maglingkod sa Diyos. Hindi tayo Hudyo. Ganyan ang Diyos sa kanyang tipan. Doon ni-reject siya. Doon hindi siya tinanggap. Pero pagbalik niya, medyo napabayaan lang sila ngayon. Dahil ibinaling na ng Panginoon ang kanyang paningin sa mga taong tatanggap sa kanya at mananampalataya. Amen. Kaya nga bilang mga hintil, palalahanan ko kayo mga kapatid. Ang susi lang ng ating pamumuhay. Hallelujah. Wala tayong karapatan na gayahin ng mga Hudyo na i-reject din si Jesus Christ at hindi paniwalaan. Pag ginawa natin yun, di wala na tayong pag-asa. Amen. Kaya nga, ang paalala ni Pablo, mga kapatid, sa Roman, na binubuo ng mga Hudyo at mga hintil na kagaya natin, sabi niya, sa chapter 11, basahin niyo yan, mga kapatid. Sabi niya, dahil sa kanilang hindi pananampalataya, hindi nila tinanggap ang Panginoon eh. Sila ay mga sanga na pinutol. At mababasa nyo doon mga kapatid, dahil sa ating pananampalataya naman, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Tayo mga ligaw na olibo, tayo naman ay tinanggal sa ating mga lumang mga puno mga kapatid. At tayo dinugtong ng Panginoon mga kapatid, hallelujah, sa mga puno na tinanggalan ng Panginoon ng sanga. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Ay, ang sabi ni Pablo, lahat ng yung sinisip-sip nun mula sa ugat, mula sa puno, papunta dun sa sanga na dinugtong, makikinabang yung dinugtong. Kung banal yung ugat, banal yung puno, magiging banal na rin yung sanga. Dahil yan sa tipan ng Diyos kay Abraham. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Okay. Tama na. Pero sabi ni Pablo, sandali lang, sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Paalala ko lang. Dahil akala mo, nakadugtong ka na, okay ka na, sandali lang. Sabi ni Pablo, sandali lang. Mag-ingat kayo. Gumawa kayo ng paraan na manatili dahil kung yung mga tunay na sanga ay pinutol dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, sabi niya, mag-ingat ka. Dahil ikaw ay dinugtong lang. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Pinutol sila dahil sa kanilang pag-reject sa Panginoon, dahil sa kanilang hindi paniniwala. Pero mga kapatid, kahit na wala tayong tipan sa Panginoon, kahit na tayo mga dating sumasamba sa mga bato, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero dahil nakita ng Panginoon, ang mga taong ito ay magiging mananampalataya at tatanggap sa Panginoon, mga kapatid, ay kaya tayong idugtong ng Panginoon, hallelujah, na kung anong nangyari sa mga Hudyo, kung anong ginawa ng Diyos sa kanila, ay pwede na rin mangyari sa mga hintil, sa biyaya ng Diyos. Kaya ang lagi nating siguraduhin, yung
bakit tayo tinanggal, mga kapatid? Yan yung ating pananampalataya at pagtanggap kay Hesukristo. Kaya ang gagawin natin lagi na sa buhay natin araw-araw, siguraduhin natin, hallelujah, ang pananampalataya natin sa Panginoon at lagi dapat siyang naghahari sa buhay natin, mga kapatid. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah to God. I-maintain natin yan. Hallelujah. Sabi niya, but to them who believe and receive Him, give Him power to become the children of God, mga kapatid. Hallelujah! Kaya ang lagi nating babantayan, hallelujah, ang ating paniniwala at pagtanggap sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Paniniwala sa Kanyang salita, mga kapatid. Yan ang napakalaga. Ito yung tipan ng Panginoon. Siguraduhin natin naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Siguraduhin natin hindi tayo nakikipagdebate sa salita ng Diyos na pinapakita natin mas magaling tayo sa Word of God. Ito ang basihan na malaman ang ating paniniwala sa Panginoon at ang pagtanggap sa Panginoon, mga kapatid, ay walang iba kung hindi ang pagtanggap ng banal na Espiritu dapat sa ating mga puso na nagsasabi-sabi ng Biblia, pag tinanggap mo ang Espiritu Santo, ikaw na ay isang anak, hallelujah, ikaw na ay inampon, hallelujah, ikaw na ay pinanggap, mga kapatid. Kaya kailangan natin paniwalaan ang salita at kailangan natin tanggapin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Oh, hallelujah. Magtatapos na tayo, mga kapatid. Ang pangako ng Panginoon sa church, makinig kayo, ang klase ng tao sa mundong ito ay ito: Hudyo, Hentil, at church. Alam niyo yung church? Ang church ay binubuo ng Hudyo at Hentil. Kung hindi ka church, Hudyo ka lang kung Hudyo ka. Kung hindi ka part ng church, Hentil ka lang kung Hentil ka. Pero makinig ka. Ngunit kung ikaw ay church ni Jesus Christ, you are a baptized believer. It doesn't matter kung ikaw ay Hudyo o Hentil. Ang sabi ng Panginoon sa church, mga kapatid, Romans chapter 8, Hudyo man o Hentil, verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Okay, malilito lahat ng tao magsasabi, anak kami ng Diyos. Kahit si Satanas nga eh. Sons of God nga. Nung tinawag ni Lord yung, sa book of Job, nung tinawag ni Lord yung mga sons of God, pati si Satanas eh. Tinuturo ko sa kanila nung Thursday, huwag kayo magtataka. Pag pupunta si Satanas, espiritu ng demonyo, huwag kayo magtataka. Feeling niya, anak din siya ng Diyos eh. Oh, pupunta yan, mga kapatid. Sa harap ng Diyos yun, ha? Oh, sa harap ng Panginoon yun. Sabi nila, oh, Satanas, anong ginagawa mo dito? Sabi niya, dito, paakyat, papunta, pata. Wala akong magawa eh. Ganyan-ganyan lang. Sabi. Walang purpose si Satanas eh. Dapat meron tayong purpose sa buhay. Alam natin yung ginagawa natin, mga kapatid. Tinuloy niyo lahat mag-aangkin na anak ng Diyos. Pero Biblia ang nagsasabi sa tipan ng Diyos, ang tunay na mga anak ng Panginoon na ito. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption. Alam niyo yung salitang yon? Adoption. Ampun. Oh, palagay ninyo, kung yung mag-asawa ay merong anak,
No. Pero man ang anak, kanwari, may asawa ko at ito yung anak ko, mga kapatid. Saan kayo nagmana ito? Di ba ang kalimitang nag-aampon na ito? Sino yung mga nag-aampon kalimitan? Yung mga mag-asawang, walang anak. Ayan, magaling pala kayo, mga kapatid. Yun yung normal. Hallelujah to God. Ang mag-asawa na nag-aampon, kung 3,000 na yung anak mo, ba't ka pa mag-ampon, mga kapatid? Tunggalag, agkas JK, magdikit lang kayo ng asawa mo, buntis na hindi mo kailangan mag-ampon, mga kapatid. Ni Sister Ana, masikog ka? Ni Sister Ana, masikog ka? Ang kunaksa, ag kinita kayo lang nilakay mo, masikog ka. Ay, mo nga masapol nga gampon, no kasjay. Ay, wala. Nya. Kinita kayo lang 2 minutes, kinasikog ka. Amo masapol nga gampon. Hindi mo kailangan. Kung may anak ka, sabi nga natin, hindi mo kailangan. Dahil ang kalimitan, ang normal na nag-aampon, ay yung mag-asawang walang anak. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Woo! Pero bakit mag-aampon yung may anak? Hallelujah. Bakit? Sister Josephine, may anak naman, ba't mag-aampon? Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Bakit nag-aampon? Meron ng anak si Lord na mga Hudyo. Ang sabi ng Biblia, pag tinanggap mo yung Espiritu ng Panginoon, ikaw na hintil ay inampun na. Alam niyo, mga kapatid, kung yung magulang kahit may anak, bakit mag-aampon? Kung hindi siya satisfied sa anak niya, hallelujah, sabi niya, kailangan ko mag-ampon dahil meron siyang hindi kayang ibigay, na kayang ibigay, nag-aampunin ko, hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah! At ang sabi dito, mga kapatid, when you receive the Spirit of adoption, now you can say, Abba, Father. Hallelujah. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Makinig kayong lahat. Then when we are the children of God, we are ear of God, and joint ears with Christ. Tayo daw ay tagapagmana. Hallelujah! Dahil sa pangako, upang ang Diyos ay maluwalhati, mga kapatid, sa ating mga buhay. Hallelujah! Oh God, makinig kayong lahat. Kung kayang ibigay ng mga Hudyo ang lahat, hindi na kailangang mag-aampon ng Panginoon. Kaya meron tayong kayang paniwalaan na hindi nila kayang paniwalaan. Meron tayong kayang tanggapin na hindi nila tinatanggap, mga kapatid. Kaya gagawin natin yan sa umagang ito. Yung ayaw nila, gusto natin. Yung hindi nila pinaniniwalaan, paniniwalaan natin. Ay, sabi niya, nung nagpakita ang Panginoon sa Book of John, mga kapatid, nung nagpakita ang Panginoon sa mga alagad, wala si Tomas. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sabi ng mga alagad, Tomas, nakita namin ang Panginoon, nakasama namin siya, nabuhay siya uli. Ang sabi ni Tomas, mahudyo, hallelujah, kung hindi ko makita yung pinagpakuan sa kanyang kamay, at hindi ko may pasok yung daliri ko, kung hindi ko may pasok yung kamay ko sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala dahil ang nakita niyang Jesus, yung tao na pinako, yung sinibot, yung namatay, yung nilibing.
hindi ko siya nakitang gano'n, hindi ako maniniwala, sabi niya. Pero alam niyo kung ano nangyari, mga kapatid, hallelujah to God. Kung alam niyo kung ano nangyari, isang araw sumama si Tomas, mga kapatid, hallelujah. Isang araw nakasama niya yung mga alagad. At nung nadudoon sila sa isang lugar, mga kapatid, na kung saan sila nagkakatipon, kaya huwag nating malitin ang pagkakatipon, mga kapatid. Biglang sumarang bintana, biglang sumarang pintuan, mga kapatid, at sa kanilang kalagitnaan, lumitaw ang Panginoon, hallelujah, at lumapit sa kay Tomas, hallelujah. Dapat nalapit ang Panginoon kay Pedro, dapat nalapit ang Panginoon kay Juan, pero mas pinili niyang lumapit doon sa nagdududa, hallelujah. Ang sabi niya, halika ngayon Tomas, itusok mo yung daliri mo sa aking nakamay. Tomas ngayon, halika, itusok mo yung kamay sa aking tagiliran. Huwag kang hindi manampalataya, bagkus manampalataya. Biglang lumuhod at ang sinabi, meron natin mababasa na si Jesus ay tunay nga. Siya ang Panginoon. Sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo kung anong sinabi ng Panginoon, mga kapatid, dito kayo matutuwa. Dito kayo matutuwa. Ang sabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, dahil nakita mo ako, maniwala ka sa akin. Handa na ba kayo, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, mapalad ang hindi nakakita, ngunit nananampalataya. Mas mapalad ka kung hindi mo nakita ang Panginoon, ngunit naniniwala ka. Mas mapalad ka kahit hindi mo siya nakasama. At ikaw ay nananampalataya. Hallelujah. Come on, buksan natin ang ating mga puso. Hallelujah. Tanggapin natin ang Panginoon. Papasukin natin ang Espiritu ng Diyos. Oh, hallelujah! In the name of Jesus, glory to God. Come on, hallelujah. I feel the Lord. Merong magtatanggap sa Diyos, hallelujah. Naghihintay ang Panginoon, hallelujah. Sino bang mananampalataya? Sino bang tatanggap, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus.